Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Tulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming magpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki.
at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Halina, susinin David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo,
at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating patuloy na pagninilay sa panahong ito ng Adbyento, patuloy pa rin ang panawagan sa atin ng Diyos na sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus sa Kapaskuhan, patuloy tayong pinapaalalahanan ng kahalagahan ng pakikinig. At sa ating ebanghelyo, at ito rin na sinabi ng anghel, makinig ka. Habang sinasabi ng anghel Gabriel, ang plano ng Diyos para kay Maria, ang sabi ng anghel Gabriel sa kanya, makinig ka. Kaya ito din ang panawagan sa atin sa panahong ito ng Adbyento. Sa paglalakbay nating ito, ang panawagan sa atin ng Diyos, makinig ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, makinig ka. At bilang Kristiyano, ang pinakikinggan natin ay ang salita ng Diyos. Siya na pinagninilayan natin. Siya ang salitang ng Diyos na kasama natin sa ating pagdadasal. Kaya hindi ba parte ng debosyon natin ay ang kahalagahan ng pakikinig? Di ba ang isang deboto ng mahal na pong Hesus Nazareno ay marunong makinig? At ang pinakikinggan natin ay ang salita ng poong Hesus Nazareno. Wala sanang deboto na matigas ang ulo. Wala sanang deboto na pasaway. Dahil ang taong pasaway, ayaw makinig. Yung gusto lang niya. Pero, kung ang deboto ay lumalago sa kabutihan ng Diyos, marunong siyang makinig. At tayo bilang mga deboto at nagmamahal kay Jesus, ang lagi din nating sinasabi sa mahal na pong Hesus Nazareno, narito kami, makikinig kami sa iyo. Mula sa pakikinig, at ito ang naging palitan ng kwentuhan, ng pag-uusap ng Anghel Gabriel at ni Maria, habang sinasabi ng Anghel Gabriel kay Maria, paano mangyayari ang lahat ng ito? Paano may isasakatuparan ng plano ng Diyos para sa kanya? Ang tugon niya, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Mangyari sa akin. Naging bukas si Maria sa plano ng Diyos. Hindi lang siya nakinig, kung hindi, tumugon din siya sa kanyang pinakinggan. Marami sa atin, nakinig nga, pero parang walang nangyari. Sabi ng nanay ko, pag pinapagalitan niya ako, ano ba yan, hindi ka marunong makinig. Pasok dito, labas doon. Kasi hindi ako nakikinig sa kanya. Oo lang ako, pero pasok dito, labas doon. Yung bili niya, hindi ko ginagawa. Hindi ko sinusunod yung sinasabi niya. At bilang mga Kristiyano, sana ang salita ng Diyos sa atin, hindi pasok dito, labas doon. Na sa patuloy natin pagninilay sa salita ng Diyos,
Sana tulad ni Maria, pinakikinggan natin at ang salita ng Diyos sinusunod at tinutupad natin. Si Maria ay nakinig sa plano ng Diyos. Naging bukas sa salita ng anghel sa kanya at ang kanyang tugon, narito ako iyong alipin. Narito ako, alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa sinabi mo. Sa pagsunod ni Maria, ang nakuha ng sanlibutan ay ang manunubos niya. Si Eva, nung sumuway sa utos ng Diyos, anong pumasok sa mundo? Kasalanan ang pumasok. Ito'y sinasabi ni San Pablo. Nung si Eva ay sumuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan. Nung si Maria ay sumunod sa Diyos, nagkaroon ng manunubos ang mundo. At dahil dumating ang manunubos, dahil sa pagiging masunurin din ni Jesus, pumasok ang kaligtasan sa mundo. Kaya maganda rin para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, tulad ni Maria, naging bukas sa plano ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kanyang pinakinggan at sinundan. Sana tayo din bilang deboto, bunga ng ating debosyon at pagmamahal kay Jesus, pinakikinggan natin siya. Pinakikinggan natin at pinagninilayan ang kanyang salita. At mula sa pagninilay na ito, sinusunod natin ang salita ng Diyos sa buhay natin at araw-araw na pamumuhay. Hindi lang natin sinusundan pag komportable para sa atin. Hindi lang tayo nagsasabi, Lord, susunod ako, komportable sa akin eh. Madali lang sa akin, pabor sa akin yan, gusto ko yan eh. Paano kung the Word of God becomes challenging for us already? Paano kung the Word of God already touches our hard hearts? Pinupukpok na yung matigas nating puso. Pinupukpok na yung matigas nating ulo. Handa pa ba tayo makinig? Handa pa ba tayong sumunod? O yung pinapakinggan lang natin ay yung gusto lang nating marinig? Minsan selective hearing din tayo. Pag selective yung hearing natin, selective din yung following natin. Yung papakinggan ko lang, yung gusto ko marinig. Pag ayaw ko marinig, ay ayaw ko yan. Di bagay sa akin yan. Pass ako dyan. Sana tayo din bilang mga Kristiyano, tulad ng pag-oo ni Maria sa plano ng Diyos, tayo din, we can say also to God, yes, Lord. Susunod ako sa iyo, mamahalin kita. Susunod ako sa iyo, Panginoon, kahit na minsan yung aking oo sa iyo ay pabago-bago. Minsan sasabihin natin, opo, Panginoon, magpapakabait ako. Opo, Panginoon, magiging mabuti ako. Opo, Panginoon, hindi na ako magiging tsismosa, Panginoon. Pero paglabas mo, may nag-text sa iyo, Mars, may chika ako. O yan, mamili ka. At sana, ang kaya nating sabihin, tulad ni Maria, opo sa iyo, Panginoon. Oo ang sagot natin sa Panginoon lagi. At kahit na minsan may mga pagkukulang at kahinaan tayo, sinasabay natin sa oo ni Maria ang atin ding oo nang tayo ay buong pusong makasunod sa Diyos na nagmamahal sa atin. Oo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Oo sa pakikinig sa Kanyang salita. Oo
susundan natin siya dahil minamahal natin ang Diyos higit sa lahat. Nawa ang ating ebanghelyo ay hindi lang maging source of inspiration sa atin, kundi challenge din sa atin to say yes to God always. At minsan, yung yes natin ay aandap-andap. Minsan, pabago-bago. Pero kasama natin si Maria sa pagsunod sa Diyos. Ang kanyang oo sa Diyos ang maging gabay natin sa ating mga oo sa Diyos, sa pagtalikod natin sa kasalanan at pagpili sa Diyos araw-araw, lagi-lagi. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating itugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat na paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng mahal na birhen ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itinangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel, sinugo ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, puspos ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo at pinagpala ka. Ika'y magninit, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mong Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kaniyang kaharian. Narito ang lingkod ng Panginoong Diyos, nangyari ang wika mo at ang
kanyang loob. Kay magninit, mga anak ng isang lalaki, tatawagin mo, Jesus. Anak ng kataas-taasang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa poon na darating. Kapayapaan atin nang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at dasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal
magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.